magte-test ride ako ng Suzuki V-Strom 160. Ito yung ipinunta ko dito sa Makina Moto Show dito sa SMX. Yan, ito yung gusto kong forma ng motor. Kaya parang kursunada ko, kaya pinilit kong makakapag-test ride. Ito nga lamang yung manual. Yung height niya tamang-tama sa akin, hindi ako tiad. Tsaka yung arangkada niya malakas. Yung clutch niya, akala ko nung unang pisil ko nung sa demo, parang akala ko matigas, pero nung ginamit ko malambot naman pala. Yan, tsaka magaan siya gamitin. So yung forma nito ito yung mga type ko na motor. Ito yung 160cc. Pero yung gusto ko talaga yung 250cc na V-Strom. Problema, may kamahalan. Ito nga pala may specs na 4-stroke SOHC 2-valve 162cc, 14 Newton meter at 6,500 RPM sa arangkada. At sa tuloy-tuloy na takbo, ito ay may 11 kilowatt at 8,000 RPM na may 13.2 liters na fuel capacity. Kung mapansin nyo, 2-valve lang at air-cooled ang V-Strom 160. Bakit kaya hindi liquid-cooled? Ang V-Strom 160 ay 2-valve lang dahil pang adventure touring, hindi pang race. Mas importante ang smooth, tipid at durable kaysa high rev performance. Bakit naman air-cooled at hindi liquid-cooled? Sapat na sa engine size 160cc lang ang makina. Hindi ganon kainit kumpara sa bigger engines. Kaya kayang-kayang i-handle ng hangin na ang cooling para less maintenance. Ito naman yung napansin ko dito sa pag-test ride ko ng V-Strom 160. Magaan siyang gamitin, komportable, at malakas ang makina. Ramdam mo yung lakas ng hatak niya. Tapos, komportable ako dito dahil hindi ako nakatiad. Ang height ko ay 5'5", pero sigurado kaya ito ng mga 5'4". Tsaka siguradong matipid ito sa gasolina dahil ito'y 2-valve lang, 160cc. Naka-manual transmission dahil kapag automatic, yung mga CVT, medyo may kalakasan sa gas yan kumpara dito sa manual transmission. May presyo nga pala itong 146,000. Yun lang, salamat sa panonood nyo sa aking test ride. Ride safe mga ka-riders.